Kaya po, yung sa agriculture, kulang pa rin po yung ating pagkain kasi nasa pagtatanim pa lang tayo. Yung previous administration, hindi man po nagtanim. Ah, Kaya nag-expect kayo na in 1 year time, magiging sufficient na po yung ating pagkain. Hindi man po ganun. Just like this Maharlika Investment Fund, hindi man po ura-urada na after na mag-invest ng 150 billion as seed money para dito sa MIF, in just 1 year or 2, kikita na tayo. Hindi ganun po. Ito po mga kababayan yung development ng balita tungkol sa Maharlika Investment Fund kasi matagal-tagal na wala tayong balita. Sabi rito ng DBP official, yung CEO ng Development Bank of the Philippines, Maharlika chest at 107 billion gains seen in 4 to 5 years. So ibig sabihin mga kababayan, kikita po ang Maharlika Investment Fund na may 107 billion as of Saturday kahapon, yung kapital, mga kababayan, yung kita niya ay marirealize natin in 4 to 5 years. Ito po, mga kababayan, ang sabi dito ni DBP President and CEO Michael De Jesus sa interview mga kababayan noong Saturday. So it will take 4 to 5 years before mga kababayan na kikita po ito. So maswerte po yung papalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung duda ng duda na ang kikita dito, yung mga opisyal ngayon, mali po kayo. Hindi man po ganon kabilis na agad-agad kikita na yung investment fund. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng ating ekonomiya. So sabi dito sa balita, the country could expect to see economic gains from the Maharlika Investment Fund or MIF by the time President Marcos steps down in 2028, the chief of the Development Bank of the Philippines said on Saturday. So ang itinanim natin ngayon na investment mga kababayan through the MIF will take 4 to 5 years before na tayo aani. Ganon talaga po sa investment. Para din po yung agrikultura. Di ba? Nagtatanim tayo ngayon. Kaya po, yung sa agriculture, kulang pa rin po yung ating pagkain kasi nasa pagtatanim pa lang tayo. Yung previous administration, hindi man po nagtanim. Kaya nag-expect kayo na in 1 year time, magiging sufficient na po yung ating pagkain. Hindi man po ganun. Just like this Maharlika Investment Fund, hindi man po ura-urada na after na mag-invest ng 150 billion as seed money para dito sa MIF, in just 1 year or 2, kikita na tayo. Hindi ganun po. Di ba? Ganun po, mga kababayan. Kaya mapalad, maswerte po yung susunod na Pangulo. Kasi siya yung magkikinabang ng economic gains na magagamit po sa pagpapaunlad ng ating bansa, sa pag-implement ng mga projects sa ating bansa. Di ba? Pero sinimulan na po ng ating administrasyong BBM. Kung tumakbo halimbawa, mga kababayan, si Risa Ontiveros na kontra sa Maharlika Investment Fund,
at siya yung nanalo, malayo niya Mr. Maravillas. Halimbawa man lang, siya yung magkikinabang po, yung kanyang administrasyon. Kaya yung mga akusasyon po ni Risa at sa ni Coco Pimentel na baka niya makurap lang yan. Malayo sa katotohanan po kasi hindi man mga politiko ang magpapalakad po ng investment fund, kundi po mga economic managers, mga eksperto sa finance. So sabi rito, official said the seed capital of 150 billion pesos for the Maharlika Investment Fund or MIC, Maharlika Investment Corporation na pala, or MIC, which would manage the MIF or Maharlika Investment Fund amounted to 107 billion na po as of Saturday, a day before the deadline set by the law creating the Maharlika Fund. Ayun po, so may kapital na po na 107 billion. So sabi po dito, DBP President and CEO Michael De Jesus on Saturday, kahapon, announced that it deposited its 25 billion pesos contribution on September 14 pala. The same day that the Land Bank of the Philippines remitted its 50 billion share to the Bureau of Treasury. So ito yung paiikotin po, mga kababayan, dito sa investment fund. So sabi po ni De Jesus, we are one with President Marcos Jr. in ensuring the immediate establishment of the Maharlika Investment Corporation, which would shepherd the initiatives that would reshape and redefine the country's economic landscape. So ito na po ang simula, mga kababayan, para tuloy-tuloy na po ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Di ba? Walang contribution po dito ang pag-unlad ng Pilipinas, walang contribution si Risa Ontiveros, tapos si Coco Pimentel. Kontra sila kasi rito. Para malinaw. So sabi rito, mga kababayan, sa balita, Republic Act number 11954, the law that established the MIF, directs the Bangko Sentral ng Pilipinas to contribute to the national government's share of 50 billion in initial MIC capitalization from 50% of its dividends, which are amounted to. So yung batas, mga kababayan, na pinasa creating the Maharlika Investment Corporation mandates an authorized capital stock of 500 billion pesos para dito sa MIC. Finance Secretary Benjamin Jokno, who will chair the MIC, on Friday said that the remittances from the country's two largest state-owned financial institutions would pave the way for the full operationalization of the company by year-end. So mag-operate na po siya, mga kababayan, as a company before na magtapos ang taon 2023. He said many foreign and domestic investors were eagerly awaiting the establishment of the MIC. So napakarami na, mga kababayan, daw yung excited sa mga investors, both foreign and domestic, yung mga negosyante na galing dito lang sa ating bansa, pati yung mga galing sa ibang bansa, yung mga in-invite ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So De Jesus said, DBP expects the MIF and MIC to be properly and effectively managed through strong leadership and corporate governance. So the government has set September 27 po as deadline for nominations for the MIC's top managers, including its president,
in concurrent chief executive plus 2 regular and 3 independent directors galing po sa private sector. He said that the MIC should be able to optimize the use of government's financial assets to generate substantial returns in support infrastructure projects in order to promote efficient management of wealth and assets. Yan po ang purpose kung bakit in-establish po itong Maharlika Investment Fund. Ayos, yan po mga kababayan ang update tungkol sa MIF. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.